Magandang hapon mga bata. Ngayon ay meron akong ikukwento na tiyak kapupulutan ninyo ng aral. Ito ay pinamagatang ang masipag na manok. Noong unang panahon, sa isang nayon ay may naninirahang magkakaibigan na sina manok, baka, baboy at aso. Isang araw, habang naglalakad si manok, ay may nakita siyang mga butil ng palay at ang mga ito ay agad niyang pinulot. Aba, napakaswerte ko naman. Ako ay may nakitang mga butil ng palay. Tiyak, malaking tulong ito para sa akin. At pinulot na nga ng masipag na manok ang mga butil ng palay at napagdesisyonan niya na itanim ito nang sa gayon ay bumunga ito ng marami. Ano kaya ang pwede kong gawin? Alam ko na. Hihingin na lamang ako ng tulong kay baka nang sa gayon ay matulungan niya ako magbungkal ng lupang tataniman. At agad na nga tinungo ni manok ang kinaroroonan ni baka nang sa gayon ay humingi siya ng tulong. Baka, maaari mo ba akong tulungang magbungkal ng lupang tataniman? Aba, ayoko nga. Mas masarap kayang maligo dito sa putikan kesa magbungkal ng lupa. Hay nako, sige, ako na lang ang gagawa. At trinabaho na nga ng mag-isa ng masipag na manok ang pagbubungkal ng lupa hanggang sa siya ay matapos at maitanim ang mga palay na napulot. Hanggang sa mga susunod na araw ay binisita niya ang kanyang mga pananim at napansin niyang malalago na ang mga ito. Napansin din niya ang mga damo na nakapalibot dito kung kaya't napagdesisyonan niya na lumapit kay baboy upang muling humingi ng tulong sa pagdadamo. Baboy, maaari mo ba akong tulungan sa pagdadamo? Napansin ko kasing napakarami na ng damo sa aking mga pananim, kung kaya't nararapat na itong damuhan. Hay naku manok, kaya mo na yan mag-isa. Masyado nang malaki ang aking katawan kung kaya't hindi na ako makakilos na maayos. Hay naku, sige, ako na lang ulit ang gagawa. At mag-isa na namang dinamuhan ng masipag na manok ang kanyang mga pananim. Hay naku, nakakapagod naman. Makalipas ang ilang oras ay natapos na nga sa pagdadamo ang masipag na manok, kung kaya't siya ay umuwi na at nagpahinga. Makalipas ang ilang buwan, nang muling bisitahin ng masipag na manok ang kanyang mga pananim ay napansin niyang may mga bunga na ang mga ito, kung kaya't nararapat na itong anihin. Mag-isa na namang trinabaho ng masipag na manok ang pag-ani ng palay dahil alam niya na hindi siya tutulungan ng kanyang mga kaibigan. Sa wakas, natapos na rin sa pag-ani ng palay ang masipag na manok, kung kaya't inuwi niya na ito sa kanyang tahanan upang gilingin. Muling umaasa ng tulong si manok sa paggiling sa kanyang palay, kung kaya't lumapit siya kay aso upang humingi ng tulong. Aso, maaari mo ba akong tulungan sa paggiling ng palay? Ako manok, nabalian ata ang aking katawan. Hindi ako makakilos na maayos. Sige, ako na lang ulit ang gagawa. Isa na namang giniling ng masipag na manok ang kanyang mga palay. Nang matapos siya, niluto niya ito. At nagsipaglapitan ang kanyang mga kaibigan. Manok, pwede bang makahingi kami sa iyo ng pagkain? Nagugutom na kasi kami. Pasensya ka na manok dahil hindi ka namin natulungan. Patawad manok. Ano ba kayo? Ayos lang yon. Ang mahalaga natapos na. Basta sa susunod matuto kayong magtiyaga upang mayroon kayong anihin. Oo manok, naiintindihan na namin kung ano ang ibig mong sabihin. Sama-sama na nga kumain sa hapag ang magkakaibigan. Mula noon ay namuhay na ng payapa at maayos ang magkakaibigan at walang sinuman ang naglilihiman o nagtatago ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Ang wakas.